Mga ka-pipeline, and have a blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po dun sa continuous ng ating topic kahapon yun, how to hire effective security personnel. Yung paano tayo mag-hire ng talagang effective, hindi lang gwardiya. Ano po, effective dapat siya. Okay, dito po ito, bali yung apat nasabi na natin kahapon. Ulitin po natin, yung una is with valid security license. Pangalawa, dapat physically fit. Pangatlo, know by heart kung ano ba yung meaning ng 11 general orders. Dapat memorize siya, know the meaning, and the important is the application. At yung pang-apat po dito is how to carry his uniform. So, maliwanag po tayo doon, hindi pa nakapanood. At puntahin na lang po yung ating previous vlog kahapon. So, ito yung continuous, yung pang-lima. Kasi pito po ito na binigay para makapag-hire tayo ng effective na security guard. Ano po? So, pang-lima, dapat alam niya by heart ang trabaho ng isang security guard. Ano ba ang konsepto ng pagiging isang effective na security guard? Hindi pwedeng anday pumasok sa gwardiya, may lisensya lang gwardiya na, so nagiging gwardiya lang. Parang tinitake for granted nila ano ba yung essence, ano ba yung pinakapuso ng trabaho ng isang security guard. Hindi po mahirap at hindi rin sobrang dali kung alam mo kung ano yung trabaho. Wala namang mahirap na trabaho, hindi po ba? Kung talagang akma sa gusto mo at knowledgeable ka sa gagawin mo trabaho na yan. Kasi kung ang ano mo lang ang bilis na kasi maging guard, may lisensya ka lang, okay na, gwardiya na. Yun po ang napakalaking problema when it comes to security industry. Hindi na i-enlighten ang mga security personnel na papasok sa pagiging guard talaga kung ano ba talaga ang kanilang haharapin pag nasa trabaho na sila. Di po ba? So, kailangan nasa puso niya. Maramdaman dapat na nag-i-interview or ng mga agency na yung tao na to ay talagang gusto or willing na siya ay makapag-serve as a security guard. Diba? Hindi po pwedeng gwardiya lang. Kailangan alam niya yung gagawin niya eh. Kasi sa pag-interview pa lang makikita mo na sa tao kung talaga bagang ito'y may qualification ba na pagiging isang security guard. Kasi kahit naman sabihin hindi ka pa nag-guard, first timer ka pala, mag-start ka pala, may makikita na kwalipikado ka sa pagiging isang guardia during the interview. Hindi nyo kung minsan ipapadala sa detachment ang guard, hindi po muna ako mag-duty, nagpaalam na po ako sa agency na bukas na po ako duty. Hindi ka pa nakapagsimula, nagpaalam ka na, ano kaya ang magiging kahihinat na nito pagdating sa duty niya? First impression last. Di ba? Tapos darating walang uniform, hindi naka-shoes. Anong gagawin sa trabaho nito? So, wala sa puso niya ang pag-iikar, dapat di na tinatanggap yan. Doon pa lang sa simula pa lang na nagpaalam, na ipapadala mo sa client, nagpaalam na pagdating sa officer, nagsabi, sir, nagpaalam na po ako sa agency na hindi mo na ako papasok, may susundin pa ba ako sa airport? Sabi na, di ba mapapawaw ka talaga eh? Ito ba ang magiging security guard? Di ba, yung parang pakaisipin po natin, hindi biro yung trabaho. Kung ilalagay mo yan doon sa mga kasama nila na nagpapagal, nagsisikap sa trabaho, hindi nahaluan nyo ng ganyan. Simula pa lang bagsak ng i-hire. Hindi sila siguro akma doon sa pagiging guard. Yun ang tinatawag na gwardiya lang. So pagdating sa trabaho, ano mangyayari? Sino ang magsasuffer na yun? Number one, yung detachment, syempre. Pasok sa agency dyan, susunod. And then the client. Diba? Wasting of time, wasting of effort, wasting of money, of course. Tapos ganun lang gagawin. So hindi dapat. Dapat nakita natin, nasa puso ba yung trabaho? Alam ba niya yung gagawin niya? Kaya niya pang mag-handle ng mga responsibility. Napakabigat ng trabaho ng security guard. How to handle a responsibility. Magkukuman ka, mag-i-implement ka ng rules, and yet itong tao hindi ka makapagsalita. Hindi marunong magpaliwanag. Hindi marunong gumawa ng report. So, paano na? Kumbaga, hindi natin natulungan ang tao as an agency o as an interviewer. Kasi nilugmok mo lang siya kasi hindi siya prepared eh. Ikaw yung pinaka way para siya ma-handle yung trabaho niya, which hindi dapat, pero binigay mo siya, nilagay mo siya dyan, hindi siya magulo. Parang guto yan eh. Hindi pa dapat itanim
Kumbaga, di ba, ang mga buto binibilad pa yan, kailangan talagang ma-reach yung talagang matigas na siya, di ba? Ganun yung mga buto ng mga mga binhi, di ba? Okay, mga binhi ng palay, binhi. Ang palay, hindi man pwedeng itanim yan ang, kasi sa amin kasi hindi naman bukid na yun, may tubig. Lupa. So, hindi po pwedeng malambot, hindi pwedeng ani mo palang itanim mo na. Hindi yan magiging maganda ang pagtubo niya. So, ganun din ang tao. Kailangan, i-prepare mo siya, ihanda mo siya, i-mold mo siya na talagang siya'y karapat-dapat ng humandle ng responsibility. That's why may mga training. Ang dami ngayon, most of the security personnel, hindi naman po lahat, pero marami ang hindi umaattend ng proper training. Kaya pagdating sa duty, ilang araw lang tanggal na pulilyaso, nagkaganito, nagkaganyan. So, hindi natin natulungan yung tao, napahirapan natin. Kasi ako, in my way, ang aking vision ko dun sa mga guard na nakahandle ko, malagay sila sa tama. Kaya ako mahigpit talaga in a way na para sa kanila. Hindi para sila pahirapan, hindi para sila i-manipulate. Kumbaga gusto ko maramdaman nila yung trabaho para pagpo sa sarili with them kami. Diba? Iyon yung pinaka-essence eh. Hindi lang basta may lisensya ka, may uniform ka na, okay na. Ang tanong, ano yung credibility mo bilang isang magiging security guard kung hindi ka dadaan sa tamang proseso? Mag-a-apply ka pa lang, magpapaalam ka na hindi ka duduty. Parang sila yung nasunod. I mean, dapat sila sa ganung sitwasyon eh. Hindi ka pa nga bibigyan ka pa lang ng task, i-recommend ka pa lang, binibigyan ka pa lang ng order to report for the interview, init nagpaalam ka na. Paano kung halimbawa pag dyan sa interview, sige okay na, pwede ka nang mag-duty? Kasi nangyari din sa akin yan, hindi ako talaga prepared na magandang interview. Nahiya lang ako sa nag-ano sa akin na, Commander, baka naman pwede try mo dito. Kasi ako naman syempre para lang sa din nakakita sobrang bait sa akin ng tao, nag-try ako. Wala naman din mapasasabihin ko lang ganito, okay na basta makapunta ako. Ganun eh, may mga ganun eh. Ito na, interview, syempre nasagot natin yung mga tanong ganyan. Hanggang din ako pinakawala ng management. Ang unang tanong niya kung sakali bang ma-hire ka, anytime pwede ka. Training na. Po sir, ma'am. Yan. So ganun ba ako, syempre parang kumbaga alam mo naman, hindi na napapasa kasi parang ganito lang ang tanong nila, sobrang dali lang ganyan. So nasagot ko naman ng maayos. Kumbaga ako hindi handa, pero sila pala handa. O sige, mag-start ka na ngayon. Paano kung makakatanggi, umuwi ka na isa mo anytime pwede. So yun na, nagkano na, hanggang sa awa naman ng Diyos, naging maayos naman. Siguro ganun talaga, may God's calling na yan eh. Basta't nasa puso mo pa rin, hindi ka naman nagpabaya. Kung baka nag-try ka, pero talaga namang, ay paano kung ganun? Basta sabihin sa nag-interview sa client, ma'am, hindi pa po kayo mag-duty o sir, kasi may lakad pa po ako. Are you sure na mapapalikin ka pa niyan? Baka itapon na yung or sabihin, sige, hindi na. Sige, hintay mo na lang yung tawag namin kung sakasakali. Diba? So, sino ngayon ang na-damage doon? Una, syempre, yung nag-recommend ng agency. Kasi itong tao, wala siyang kalidad na gusto maging trabaho. Okay lang kung hindi, wala kung hindi. Dapat hindi na. Binibigyan natin ng tamang panahon. Sabi na diba sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Kumbaga in God's perfect time dapat maayos. Kaya inyong panghuli natin mamaya nakapat qualified na meron ng isang security personnel. Okay, pangalawa, dahil na maayos na yung gwardiya, sana po ganun gawin natin. Huwag naman tayong padala ng padala na wala sa puso ang trabaho. Kasi malaking impact po dyan sa detachment. Ang tinitingnan kasi mabigyan lang ng tao, kulang kasi ng tao. Hindi yun eh. We are not solving the problem. We are creating another problem again kung ganun ang sistema. Kasi hindi nga marunong ipapasok mo dyan sa mga kurang na din ang gulo-gulo niya. At ang gusto pa padyutihin agad na walang alam, hindi maititrain. Anong gagawin niyan dyan? Nagdala lang ng dilubyo sa detachment yan. Is it worth it? Di ba parang hindi nag-iisip minsan kasi dapat pag-aaralan po natin, hindi biro ang pagpapadalahan natin. Hindi ito kahit na bakanting lote, pagpakaangkahan ka dyan, napasukan ka dyan na kung ano, baka napahamak pa yung guard mo. See? So hindi tayo nakatulong doon sa gwadya, pinahamak pa natin. Napaka-worst na gagawin natin. Pag hindi, dapat hindi. Hindi ka pa handa. Dapat ganito, ipaliwanag mo ang uniforme mo, ganitong itsura mo, para kang hinugot sa ilalim ng baul dyan o ng ilalim ng kung kuweba na parang daig mo pa yung panahon pa ni Mahuma ni Kopong-Kopong itsura mo, di ba? Hindi yung pandi, ba? Kasi kailangan ihanda natin sila sa mapanuring paningin ng ating mga client. Puro napaka
judgmental ng mundo. Diba? Sa pandiduti mo ang uniforme, mukhang galing sa pagsasaka ng bukid. Hindi natin minamaliit po yun na yung nagsasaka. Siyempre kami naman din magsasaka. Lahat ng trabaho dyan. Siyempre magsulog ka na. Alam naman magtuksido ka dyan. Alam magbarong Tagalog ka na sa bukid ka. Sabihin, kanya-kanya ng ganap. Hindi natin minamaliit yung ganap. Kumbaga, akma sila doon. I-security guard ka. Nasa high-rise building ka. Nasa pusod ka ng ekonomiya ng isang lugar. Tapos ang sulog mo. Mukha kang diba, ang pangit pakinggan eh, pero hindi naman tayo nagmamalitan po. Due respect din sa mga tao. Naiintindihan po natin yun kasi yun ang akma. Diba, sabi ko, alam ka namang ano ka dyan. Diba? Yung trabaho nakadesign dapat maayos. Diba? Okay, ang pang-anim po, dapat may malasakit. Dapat makita to sa mga tao na i-hire natin as security guard, mga personnel, may malasakit. Makikita kasi yan eh, kapag ang interviewer magagaling mag-psycho ng tao eh. Maramdaman ito kung may tatanungin mo siya about sa ganito, ganyan. Makikita mo yung sagot niya, mararamdaman mo ito may malasakit to. Kasi yun ang pinakamagandang word na kahit sabihin mong iipon ka na, kaya mo na hindi pumasok ng 1 linggo, pero andun na, may malasakit ako sa mga kasama. Pag hindi ko ako nag-render ng duty, kapano naman sila? Mag-i-straight sila. Paano kung may mga lakad? Di ba hindi yung bahala kayo dyan, wala ako dyan yung ganun ba? Marami akong na-handle na guard na ganyan na wow. Talagang kung hindi papasok, hindi papasok. Pupunta na yung sikuha ng back to work, bigay ng back to work. So ano nangyayari? Hindi inisip, ano ba yung pinanggalingan nito? Paano ba yung mga guard na naka-duty na wala siya? Kasi alam naman nila kung kulang ang tao. Sige, gulo-gulo. Gagayahin ng iba, hindi ano nangyayari. Ngayon, kung gano'n, dapat sanksyonan. Hindi yung para sila pahirapan. Dapat maramdaman nila hirap na walang trabaho. Tapos apply naman ang apply. Diba? O, di maangas pa. Eh di, kung ganito lang din, magpapalipat ako sa agency. Kung ako ang agency, ba't kita ililipat? Tatanggalin na kita. Diyan nga, hindi ka nagpa-function. Sakit ng ulo binibigyan sa officer mo, sa detachment din. How much mo sa ito? Kaya sabi ko sa mga guard ko, kahit anong lipat nyo ng agency, kung hindi kayo magbabago sa sarili ninyo, sa pananaw nyo sa buhay, sa gawain ninyo, sa attitude ninyo, walang mababago. It getting worse. Hindi ang agency ang makapagpabago sa inyo. Kahit ano pang gawin ng mga sistema niya, ng mga policy, kung wala sa isang security guard na ma-change, na mabago niya ang sarili niya, prior dun sa hinihingi ng trabaho, which is tama naman, hindi mababago. Wala kang patutulungan. Kaya sabi ko, kung gusto nyo umasenso sa buhay, sa growth sa trabaho nyo, simulan nyo yung sarili nyo ng ayusin. Kasi kahit saan kayo pumunta, kung ganyan pa din, hindi ko hinuhusgahan ang inyong mga pamamaraan. Pero sa tagal ko security industry, nakikita ko, hindi ka mag-function, hindi ka mag-grow, wala kang success. Kasi nagsisimula yan sa sarili dapat. Okay? So dapat may malasakit. Next, last but not the least, yung pangpito po natin, dapat have God in His life. May Diyos sa buhay niya. Yun dapat eh. Hindi naman kailangan yung sobrang napaka-religyoso, everyday na dito sa ganito, napakaganyan. Hindi naman po ganun eh. Kasi yan mga ano lang yan, mga relihiyon eh. Yung mga propaganda lang yan. Na kailangan pag Sunday, ganito, nasa church ka. Wala naman nakalagay sa Bible na every Sunday kahit nga wala kang simbahan eh. Basta't nagdadasal ka, tumutulong ka sa kapwa mo, ano yung ginagawa mo bilang tao. That's the best religion. Yung paano ka mag-act. Hindi na kailangan nasa ganito ka, nasa malaki kang ganito, ganyan. Hindi natin puminamaliit yun. Pero ang ibig sabihin na pang essence, nung naandyan ka sa iyong pinaninaligan, ano yung naging buo? Kasi ikaw yung pinaka, imaheng totoo ng iyong mga sa nakaan. Diba? Okay to di. Okay, pero kung andyan nga palagi, tapos ang damo mo naman, matapobre ka, palapintas ka, you can't grow. Napakasimple lang ng buhay. Sabi nga, di ba, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa akin. Hindi mo naman pwedeng paglingkuran ang Lord eh, dahil sobrang Lord na nga yan, isang ganyan niya lang, andyan na. So, bakit kailangan mo siyang pagsilbihan? Hindi siya kayang pagsilbihan. Sabi niya nga, ang mundo footstool ko lang yan, tungtungan ko lang yan. Gagawa mo ako ng bahay, wala akong bahay. Ang pag-aari ko ang buong mundo. Saan mo ako ilalagay dyan? Hindi ako kasya dyan. Ibig sabihin lang, meron lang tayo nalanginan, para masaya, hindi tayo nababasa ng lang. Yun, literal. Tapos,
Kung gusto mo ang paglingkuran, ayan yung kapwa mo mula sa paligid mo. Dahil kung ano ang ginawa mo dyan, ginawa mo sa akin. Iyan ang ibig sabihin doon. Kaya kailangan lang tayo sa mga pagmamahal sa kapwa, tulungan natin kung ano yung tama. Tayo mga officer, handle natin ang tama ng tao. Hindi nila naintindihan, akala tayo sobrang higpit, napakano nito. Hindi na tinitin ano yung concept. Kaya sabi ko sa mga girl ko, dapat tingnan nyo ano yung ibig ipahiwatig ng mga officer, bakit ginagawa yun. Malalaman naman yan eh. Matigas ang ulo mo, yun na talaga. Diba? Pag ang mayroong Panginoon sa puso niya, sobrang kasarap katrabaho niya. Talagang nagpapangsyon, ang daling kausap, ang daling pagsabihan, nakakaintindi, nakakaunawa, may pagpapahalaga, at higit sa lahat, may pagmamahal. So yun lang po yung aking naibibigay para makapag-hire tayo ng effective security personnel. So may mga topic po sa mga susunod, kung ano yung mga reason kung bakit nagkakaproblema ng detachment, susunod po natin yun. So ito lang po muna, paano tayo makapag-hire ng effective security personnel. So maraming pong salamat. I hope po makatulong to sa mga aspiring na mga security personnel na tiyaga po tayo. Ano man maging problema, we can solve all the problem basta meron tayong unity, camaraderie sa detachment po natin para sa pamilya natin. At higit sa lahat, may bigay natin ng tama kung ano hinihingi ng ating client. And God bless po sa ating lahat.